nagtatawanan naman ang dalawa. Oy, Binibini! Saan ka ba pupunta? Gubat na yung pupuntahan mo ah. Ano bang gagawin mo dito sa lugar? Wika ni David. Ay sus, hayaan mo na lang yan, baka sumasakit lang yun siya, no? Sa tignan mo parang nagmamadali kasi nadumi yata yan sa salawal niya. Tara na, mag-inuman na lang tayo sa loob. Pero nga pala, kahapon ko pa nakikita yung babaeng yan eh. Maganda, no? Kahit paika-ika. Wika ni Jose. Nagpatuloy sa pag-inom ang dalawa hanggang sumapit ang dilim. Lasing na si David, habang si Jose naman tulog na sa upuan. Ilang sandali pa ay nakarinig si David ng tao sa labas. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya muli yung babae. Nasa bukana ito ng kanilang bakuran. Lumabas si Jose at inusisa kung ano ang sadya ng babae. Ngunit nang makalapit siya dito, nakatitig lang ito sa kanya. Binibini, ano bang sa atin? Gabi na. Napadaan lang po ko. Hinahanap ko kasi yung aso naming nawawala eh. May napansin ba kayong aso dito? May kalakihan siya pero maamo. Aso? Wala eh. Pasensya ka na, Binibini ah. Kung meron man aso dito, hindi namin mapapansin yun kasi abala kami sa loob eh. Ganun ba? Sige, aalis na ako. Pasensya na sa abala. Naglakad ang babae palayo. Ngunit hindi ito dumaan sa mismong daanan patungo sa kalsada. Doon ito sa masukal na bahagi ng lugar na siya namang kinagulat at pinagtaka ni Jose. Teka, baliwa tayong babaeng yun eh. Saan naman siya pupunta doon? Gubat na yan tapos bangin pa. Ay nako, makatulog na nga lang.